Ito ay isang asong itinakwil ng buong mundo. Ngunit sa unang tingin ko sa kanya, napagpasyahan kong gawing aking unang espiritual na alaga. Napagpasyahan kong gawing aking una. Ang mga tao sa tabi ng kalsada ay nagbubuni na ako ay isang malaking tanga. Kahit ang nagbebenta ng mga espiritual na alaga sa tabi ay nagtatawa sa akin, sinasabing pareho kami ng ik ng asong iyon. Sa narinig, ako'y ngumiti at hindi nagsalita. Sa halip ay ibinenta ang lahat ng ari-arian para makakuha ng isang batong nag-aawak ng dugo na ibinigay sa mabilis na aso upang buhayin ang nakatabong dugo sa kanya. Sa mga sandaling iyon, isang estudyante mula sa aking paaralan ang lumabas mula sa tindahan ng mga alaga. Kasama ang isang leopardo na pawang naglalabas ng itim na usok. Pulang mata, itim na leopardo. Mataas na antas ng dugo ng alaga. Magandang hinaharap ng ebolusyon. Nakita mo ba? Ang kontrata ng batang ito ay isang pulang mata na itim na leopardo. Sa pambansang pagsusulit sa 3 araw. Kahit na nakapikit ako, makakapasa ako sa Akademya ng Lark. Ang Akademya ng Lark ang pinakasikat na paaralan ng mga tagapangalaga ng mga halimaw sa lungsod na ito. Oh, may kontrata ka sa isang mabilis na aso. Yung basura na itinapon ng may-ari ng pet shop. Inaalagaan mo na parang yaman. Harapin ang walang awang pagtawa ni Suze. Ako'y nanatiling kalmado. Sinasabi mong ang Wayne Sprint Dog ay basura. Pinapangako ko sa 3 araw sa pambansang pagsusulit. Makikita mong gaano kakawalang kaalaman. Ang ngiti ni Suze ay puno ng pang-aaliw. Sige, sabihin mo. Ano ang plano mong dalhin ang iyong Swift Hound para sa pagsusulit sa anong Beast Academy? Sa mga sandaling iyon, narinig ko ang tunog ng sistema sa aking isipan. Ding! Makapasa sa Kinglong Academy. May gantimpalang isang madilim na katangian na fusion crystal. Nakatakip ang bangs mo sa harap ang ngiti. Gusto kong mag-apply sa Kinglong Academy. Si Suzy ay nadulas halos mahulog. Gusto mong mag-apply sa Kinglong Academy? Seryoso ka ba? Ako ay nanatiling tahimik. Wow! Seryoso ka talaga? Nabasa ka na ba ng tubig sa utak mo? Simula nang dumating ang katapusan ng mundo, pumasok ang mga halimaw. Ang sibilisasyon ng mga tagapangalaga ng halimaw ay nakaranas ng 300 taon ng kasaysayan. Sa loob ng 300 taon na ito, nagkaroon ng daan-daang akademya ng mga tagapangalaga ng halimaw sa buong bansa. Ngunit 4 na akademya lamang ang tinaguriang pugad ng mga henyo at halimaw. Kolehiyo ng Kinglong, Kolehiyo ng Hugh, Kolehiyo ng Zuke. Ang 4 na kolehiyo ng Xuanwu ay kilala bilang 4 na pangunahing kolehiyo. Ang mga estudyanteng makakapasa dito ay mga henyo sa kanilang larangan. Maaari pang tawagin silang mga henyo na halimaw. 3:00 ng hapon, bumalik ako sa kampus ng mataas na paaralan. Agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ng guro at estudyante sa paaralan. Saan man ako magpunta, lahat ay nag-uusap. Nagtuturo-turo sa akin. May sakit yata ang batang ito. Hindi siya karapat-dapat kahit na maglinis ng banyo sa Kinglong Academy. Narinig ko pa na nakipagkontrata siya sa isang Swift Hound. Dala ang Swift Hound para sa pagsusulit sa Kinglong Academy. Hindi ko na kayang pigilin. Yelo hahaha. Isang lalaking nasa gitnang edad na may salamin ang lumapit sa akin. Siya si Liu Kai, guro ni Xiao Xinyu. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Hindi mo alam ang iyong kakayahan sa pag-apply sa Kinglong Academy. Baka magkaproblema ka sa huli. Magiging kahiya-hiya sa buong paaralan. Guro Liu, tapos ko nang punan ng form ng aplikasyon. Tumingin si Liu Kai sa form. Nainis ang mukha niya, maputla ang kulay. Hindi ka lang nag-apply sa Kinglong Institute. Pumili ka pa ng hindi sumusunod sa transfer. Nang marinig ang balitang ito, lahat ng mga nanonood ay nagsimulang tumawa ng masakit. Hindi sumusunod sa ayos. Talagang mga talento ng syudad na ito. Itong tao na ito ay talagang walang silbi. Matapos hindi makapasok sa Kinglong Academy, hindi na siya makakapunta sa ibang Beast Academy. Takot ako na ang batang ito ang magiging pinakamalaking biro sa pambansang pagsusulit ngayong taon. Noong mga oras na yon, isang magandang dalaga ang lumapit sa akin. Si Jiang Lina, ang prinsesa ng Xiangnan High School. At siya rin ang girlfriend ko sa loob ng 2 taon at kalahati. Sa sandaling ito, walang kahit anong init sa mukha ni Jiang Lina. Tanging malamig na pagwawalang bahala at pagdaramdam ang nasa kanyang mga mata. Maghiwalay na tayo. Wala akong kahit anong emosyon na nararamdaman. Okay. Medyo nagulat si Jiang Lina. Hindi ko akalain na magiging kalmado ako. Alam mo ba kung bakit kita iniwan? Dahil sa kahiyan ko. Naniniwala kang magiging pinakamalaking biro ako sa pambansang pagsusulit ngayong taon. Sinasabi ko ito sa isang payak na tono. Tama iyon. Wala kay pera at walang kapangyarihan sa pamilya mo. Ang kontrata ay isang mababang uri ng dugo ng mabangis na aso. Pero nag-apply ka pa rin sa Kinglong Academy. Sasabihin ko sa'yo, hindi magiging phoenix ang maya. Hindi rin magiging dragon ang water snake. Bedrui, tulad mo na isang maliit na clone. Tulad mo na isang maliit na clone. Wala siyang karapat-dapat na maging boyfriend ko. Hindi inisip ni Jiang Lina ang 2 taon at kalahating relasyon. Pinasabog ang kahihiyan ni Xiao Xinyu at umalis. Nagtawanan ang mga kaklase sa paligid. Ginawa akong katatawanan. Ninanais ng guro. Pinagtawanan ng mga kaklase. Iniwan ng girlfriend. Interesado ako. Sa loob ng 3 araw. Ano na naman ang magiging itsura nyo, mga daga? Ako'y nakatungo, nakangisi. Nakatungo, nakangisi. Nagsasalita ng nag-isa. Sa isang iglap. Pagkatapos ng 3 araw, magsisimula na ang malaking pagsusulit sa buong bansa. Mga estudyante sa eksaminasyon ng Qingfeng City, pumasok na kayo. Sa buong Dragon Country. Ang Qingfeng City ay isang hindi kapansin-pansing maliit na bayan. Tanging 3,000 lamang ang bilang ng mga estudyante. Ngunit bawat taon, hindi higit sa 100 ang natatanggap sa akademyang ito. Sa oras na ito,
Nakatayo sa gitna ng plaza ang isang napakalaking maselang kagamitan. Ito ay isang instrumento para subukan ang antas ng iyong espiritu. At sa plaza, may isang kawili-wiling pangyayari. Dahil ang Blue Galaxy Academy at Firefeeder Academy na may mas mababang antas. Ang pinakamaraming nag-apply. Kaya nagsisiksikan ng mga tao. Samantalang ang Silver Lark Academy na mas mataas ang antas. Konti lang ang nag-apply. Mukhang kalat-kalat. Tungkol sa isa sa 4 na pangunahing akademya, ang Kinglong Academy. Sa buong Kingfeng City, isa lamang ang nag-enroll. Kaya sa oras na ito, ako lamang ang humaharap sa guro mula sa Kinglong Academy. Na si Chen Keiming, na napapalibutan ng matinding amoy ng tabako. Ngunit siya ay isang mahusay na guro ng Kinglong Academy. Batay sa 5 bituin na badge na nakasabit sa kanyang dibdib. Ang ranggo ay 5 bituin na Beastmaster. Nakaharap si Chen Qingyan sa akin. Malaki ang mata, nakatitig. Medyo awkward ang sitwasyon. Sixi Niu, tama. Magandang araw, guro sa pagsusulit. Ngumiti si Chen Qingyan at umiling. Bata pa. Ikaw ang nag-isang aplikante mula sa 3,000 na mga kandidato sa Kingfeng City na nag-apply sa aming Kinglong Academy. Sa nakaraang 5 taon, mayroon lamang 8 na aplikante. At walang isa sa kanila ang natanggap. At pagkatapos mabigo ang 8 na aplikanteng ito, ay nakapagpatuloy pa rin sa ibang mga paaralan. Maliwanag ang intensyon ni Chen Qingyan. Nais niyang umatras ako sa hamon. Tagapangasiwa ng pagsusulit. Ako ang magiging kauna-unahang mag-aaral na matatanggap sa Kinglong Academy. Si Chen Qingyan ay huminga ng malalim. Kami sa Kinglong Academy ay nag-aalaga lamang ng mga elite sa mga elite. Paano mo alam na hindi ako elite sa mga elite? Biglang naisip ni Chen Qingyan na ang taong ito sa harap niya. Mukhang interesante ang batang ito. Sa oras na ito, ang mga tagapamahala ng ibang Beast Taming Academy ay isa-isang inanunsyo ang mga resulta ng mga examini. Wang Yanhong, 0 force value 352, kontrata. Beast na pinili, Ice Frog, pasado sa pagsusulit. Natanggap sa Binyu Academy. Liu Xiaobi, 0 force value 250, kontrata sa Beast na Flamingo. Pangkaraniwang lahi, hindi umabot sa pamantayan ang 0 force value. Hindi pumasa sa pagsusuri. Ang pagsusuri ay nahahati sa 2 bahagi. Ito ay ang pagsubok sa lakas ng espiritu. Pangalawa ay ang pagsusuri sa kalidad ng dugo ng alaga. Ang lakas ng espiritu na umabot sa 300 ay itinuturing na passing line. Ang dugo ng alaga na umabot sa karaniwang kalidad ay itinuturing na passing line. Kung hindi mo man lang maabot ang passing line, kahit na mag-enroll ka sa pinakamahihirap na paaralan ng alaga sa bansa, hindi rin nila matatanggap ang admission letter. Habang tumatagal, karamihan sa mga estudyante ay tapos na sa pagsusulit. Yung mga nakapasa ay nakapaligid sa akin. Ngumingiti si Chen Qingyan at tanong, bakit kanila pinapalibutan, dapat alam mo na. Gusto nilang makita na nagpapatawa ako. Nang marinig ito, muling sinuri ni Chen Qingyan ang batang nasa harapan niya. Sa harap ng mga tao na nagtatawa at humuhuni, hindi ako nagpakita ng anumang emosyon. Ang batang ito ay 18 taong gulang lamang. Ngunit ang isip ay napaka-mature at matatag. Hindi ba't siya ay isang tunay na hiyas? Samantala, dumating ang balita sa radyo na nakapasa sina Suze at Jiang Lina sa pagsusulit. Si Suze ay matagumpay na nakapasok sa unang paaralan ng lungsod ng Kingfeng. Si Jiang Lina ay medyo mababa ang talento. Pero natanggap din siya sa Blue Jaya Academy. Isa siyang matalikong kaibigan na madalas akong pinapahirapan. Isang dating nobya na kamakailan lang iniwan si Xiao Xinyu. Pareho silang nakatayo sa mga nanonood. Nais nilang makita ang kahihiyan ni Xiao Xinyu. Si Suzy ay inilabas ang admission notice mula sa Bailing Academy. Ipinagmamalaki ko ito sa lahat. Natanggap ako sa Bailing Academy. Simula ngayon, kailangan mo nang yumuko at magbigay galang kapag nakita mo ako. Naiintindihan mo ba? Sino ang ordinaryong tao dito? Kapag nakapasa rin ako sa pagsusulit, magiging isang beast tamer din ako. Kapag sinabi ko ito, naging biktima ng mas malalakas na pangungutya. Si Suzy ay tumawa ng sobrang saya. Talaga namang hindi ka iyak hanggat hindi ka nakakita ng kabaong. Sa tingin mo, sa iyong asong mabilis, makakapasa ka sa pagsusulit ng Kinglong Academy. Talagang ilusyon lang yan. Tumingin ako at mumiti. Sige, magtaya ka. Kung makapasa ako sa Kinglong Academy, kailangan kang lumuhod at tawagin akong tatay. Sabi ni Suzy nang may galit. CJ, taya tayo. Kung hindi ka makapasa sa Kinglong Academy, kailangan mong lumuhod at punasan ang aking sapatos. Nakapagtagumpay ang taya sa harap ng lahat. Walang sinuman ang makakataka sa pananagutan. Bumalik ako sa tabi ni Chen Qingyan. Guro sa pagsusulit. Handa na ako. Paalala ni Chen Qingyan. Estudyante Xiao, magdeklara ako. Mas mahigpit ang mga kinakailangan sa pagpasok sa aming Kinglong Academy. Dapat umabot sa 800 ang halaga ng espiritu. Ang kalidad ng dugo ng mga alaga ay hindi dapat mas mababa sa elite na kalidad. Karaniwan, ang halaga ng espiritu ay nasa 300-500. Ang higit sa 500 ay itinuturing na may magandang talento. At ang passing score ng halaga ng espiritu sa Kinglong Academy ay umabot sa 800. Sa kabuuan ng kasaysayan ng Kingfeng City, walang naging estudyanteng umabot sa higit 800 ang halaga ng espiritu. Mababa. Karaniwan. Mataas. Elite. Epiko. Alamat. Mito. Pantas na Diyos. Paglikha. Ito ang siyam na antas ng kalidad ng dugo ng mga hayop na pinamumunuan. Ang Kinglong Academy ay nagtatakda ng pinakamababang kalidad para sa dugo ng mga hayop. Ang pinakamababang hinihingi ay ang kalidad na pang-elite. Dahil dito, napakahigpit ng 2 kondisyon sa pagtanggap. Itinakwil ng Kinglong Academy ang 79% ng mga aplikante mula sa buong bansa.
Mga guro na nagbabantay sa pagsusulit. Kahit nasabihin mo pa ito, hindi ko rin iwanan ang pagsusulit. Maaari nang simulan. Tumango si Chen Qinyan. Sige na. Nagsimula na ang pagsusulit. Mga kalahok. Unang pagsusulit ni Xiao Xinyu mula sa Xiangnan High School. Pagsusuri ng espiritual na kapangyarihan. Pumunta ako sa harap ng pagsukat ng espiritu. Ilagay ang kanang kamay sa sensor ng pagsukat ng espiritu. Pagkatapos ay ilabas ang lahat ng espiritual na lakas sa katawan. Sinunod ko ito. Hindi pinansin ng mga tao sa paligid. Hindi kailanman tumigil ang mga tinig ng pang-uyam. Humigop ako ng malalim na hangin. Pinagana ang lahat ng espiritual na lakas sa aking katawan. Nagsimulang mabilis na gumalaw ang mga numero sa monitor. Lampas na sa 300. Hindi ko inakalang aabot sa passing score ang lakas ng espiritu ng batang ito. Huwag kang mag-alala. Hindi niya kayang lampasan ang 400. Bakit biglang tumaas sa 500? Lumagpas na sa 600. Naglalib ako habang kumakain ng tae. Putang ina, 600. Naku po. Patuloy pa rin ang pagtaas ng espiritual na lakas. Sa harap ng maraming tao, ang espiritual na aparato ay nagpapakita ng mga numero na sobrang taas ang pagtaas. Sa loob lang ng 1 segundo, ang espiritual na lakas ni Xiao Xinyu ay umabot na sa 700. Dapat malaman, 700 na antas ng espiritual na lakas ay nangunguna sa buong bansa. Ito na ang pamantayan ng pagtanggap sa Akademya ng mga Alagang Hayop. 800 na. Talagang lumampas na sa 800. Ang batang ito ay talagang kakaiba. Nakakatakot na patuloy pang tumataas ang espiritual na lakas. Hindi ka paniwala. Siguro sira na ang instrumento sa pagsukat ng espiritual na lakas. Si Chen Qinyan ay patuloy na nakatingin sa display ng instrumento ng pagsukat ng espiritu. Nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa kanyang mukha. Diyos ko! Lumampas sa 900. Sa wakas, ang aking halaga ng espiritu ay umabot sa 1,208. Ang halaga ng espiritu ni Cao Shengxiao ay 1,208. Ang mga mata ni Chen Qinyan ay kumikislap. Ipinahayag na nakapasa na siya sa unang pagsusulit. Ito ay isang nakakatakot na numero. Tahimik na tahimik ang buong lugar. Yung mga taong nang tawanan sa akin dati, isa-isa silang nagulat. Lalo na si Suze. Matapos ang isang katahimikan, naguluhan ang tao. Lampas sa 1,000 espiritual na lakas. Mukhang halimaw itong taong ito, di ba? Naalala ko nang sumali si Ye Shuangning sa pambansang pagsusulit. Ang kanyang lakas ng espiritu ay 1-2-1-0. Si Xiao Xinyu ay may lakas ng espiritu na 1,208. Kaya't 2 puntos na mas mababa kaysa kay Ye Shuangning. Maraming tao ang nag-uusap-usap. Wala akong emosyon sa aking mukha. Dahil lahat ay ayon sa aking inaasahan. Ang aking mga mata ay mga mata ng dyablo. May kasamang espiritual na lakas. Maaari ring pataasin ang espiritual na lakas sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga negatibong emosyon mula sa mundo. Isang kawani ang lumapit kay Chen Qinyan. Gusto ko sanang ipaalam sa inyo ang isang sitwasyon tungkol sa espiritual na pagsusuri ni Xiao Xinyu dahil nagkaroon ng kaunting problema sa makina. Kaya, pumikit si Chen Qinyan. Kaya ano? Ang tunay na lakas ng espiritu ni Xiao Xinyu ay 1,212. Naro ang mga mata ni Chen Qinyan. Muling tumingin sa akin na nasa hindi kalayuan. Ang lakas ng espiritu nitong batang ito ay mas mataas pa sa genius na halimaw mula sa pamilya Ye ng 2 puntos. Pagkatapos mangha, nagsabi si Chen Qinyan, huwag ipaalam sa iba ang problema ng makina. Guru Chen, hindi ito maganda. At sa oras na yon, dumating si Suzy matapos marinig ito. Hahaha, kaya pala may problema ang spirit testing device. Sabi ko na nga ba, ikaw na walang silbi. Bakit magiging 1,208 ang halaga? Saka na. Kahit na hindi sira ang espiritu ng pagsukat, ano namang magagawa nito? Nakalimutan mo ba? Ang iyong kasunduan. Ang iyong alaga ay kasing walang silbi ng mabilis na aso, di ba? At si Chen Qinyan ay nag-adjust ng emosyon. At inihayag ang ikalawang pagsubok. Pagsusuri ng kalidad ng dugo ng tagapangalaga ng hayop. Muling nakatuon sa akin ang tingin ng lahat. Kandidato, Xiao Xinyu. Pakilabas ang iyong alagang hayop. Pagkatapos makipagkontrata sa alaga, sa likod ng kanang kamay ng bawat tagapangalaga ng hayop, ay lilitaw ang isang 5 tulis na bituin na marka. Itinaas ko ang aking kanang kamay. Kumikinang ng gintong liwanag ang beast emblem. It is your turn na, itim na hangin. Lumilitaw ang blood contract array sa lupa. Isang napakalaking itim na anino ang nakita ng lahat. Grabe! Anong klaseng beast yan? Hindi ko pa yan nakita ah. Akala ko ba ang beast niya ay Swiftwind Dog? Anong demonyo itong itim na higanteng lobo? Sa sandaling ito, nakatayo sa tabi ko ang isang higanteng lobo na kasing laki ng isang malaking truck. Ang higanteng lobo ay may itim na balahibo. Bawat hibla ay parang nag-apoy na itim na apoy. Ang mga paa ng higanteng lobo ay nakagapos sa mga pulang bakal na kadena. Bilang karagdagan dito, may isang bitak sa noo ng higanteng lobo, na parang isang matalim na espada. Umungal ang higanteng lobo. Ang itim na apoy ay sumaklaw sa buong eksaminasyon. Ang mga tao sa paligid ay natakot at nagulat, umatras. Sa display ng beast testing device, lumabas ang isang serye ng datos. Pangalan, Impyernong Antas ng Hangin na Lobo, Antas ng Paunang Katawan. Dugo ng impyerno. Epikong kalidad. Kakayahang impyerno. Maaaring magdulot ng tunay na pinsala na hindi pinapansin ang depensa ng kaaway. Matapos ilabas ang pangunahing impormasyon tungkol sa hangin ng impyerno na lobo, nagdulot ito ng pagkabigla sa lahat. Ang lahat ay may mga mukha na puno ng pagkamangha at pagkabigla, dahil wala pang nakakita ng ganitong alaga. Kahit na sinuri ng maraming siyam na bituin na tagapangalaga ng alaga, pinagsamang isinulat na kumpletong talaarawan ng mga halimaw. Walang makitang kahit anong bakas ng impyernong mabilis na lobo. Ang dugo ng higanteng lobo na ito ay talagang epikong kalidad. Tumingin si Suze.
Sa mga namumugad na mata na puno ng inggit at selos. Ang impyernong mabilis na lobo ay nakadapo sa aking tabi. Ang naglalagablab na apoy ng impyerno ay ginawang lutuan ang buong eksaminasyon. Tahimik na nag-isip si Chen Qinyan bago siya nagsalita. Sinusuri ni Xiao Shengxiao ang mga pagsusulit. Ipinagkakaloob ang abiso ng pagtanggap mula sa Qinglong Academy. At iginagawad ang isang bituin na badge ng Beastmaster. Sa harap ng mga tao sa buong lungsod. Tinanggap ko ang abiso mula kay Chen Qinyan para sa Qinglong Academy. Itinaas ni Chen Qinyan ang kanyang kamay. At isinusuot ang isang bituin na badge sa aking dibdib. Mula sa sandaling ito, naging isang Star Beastmaster ako. At isa akong freshman sa Qinglong Academy. Classmate Xiao, ito ang uniforme ng Qinglong Academy. Isuot mo na. Ang uniforme ng apat na akademya ay may istilong robe, na tinatawag din Beastmaster Robe. Ang Beastmaster Robe ng Qinglong Academy ay kulay asul. May disenyo ng asul na dragon sa likod ko. Suot ko ang damit panghuli ng mga hayop. Ang dating maganda kong mukha ay lalong nagkaroon ng lakas at dominasyon. Ako si Chen Qinyan, isang guro sa Qinglong Academy. Sa hinaharap, tawagin mo na lang akong Direct Chen. Direct Chen, pakialog po kayo. Naharangan mo ang aking interview camera. Ito, nagbigay daan si Chen Qinyan. Agad akong napalibutan ng mga mamamahayag walang makadaan. Ginoong Xiao, pwede bang malaman kung paano ka nakipagkontrata sa epikong dugo ng mga halimaw? Ganito lang. Hindi ba't sapat na ang may kamay? Ginoong Xiao, ang iyong kapangyarihan ay 2 puntos na mas mababa lamang kaysa sa henyong babae na si Ye Shuangning. Ano ang iyong saloobin tungkol dito? Sino si Ye Shuangning? Pasensya na, hindi ko siya kilala. Nakapasok ka sa Qinglong Academy, nakakaramdam ka ba ng pagmamalaki at kasiyahan? Karaniwang proseso, hindi na kailangan ng maraming salita. Sa isang iglap, nasa trending ako sa buong bansa. Ang henyo na binatilyo na si Xiao Xinyu ay lumitaw. Ang talento ay humahabol kay Ye Shuangning. Impyernong antas ng Wind Wolf. Isang nakaligtaang isda sa kumpletong pangkalahatang ideya ng mga Beast Tamer. Na-update ang listahan ng mga henyo at halimaw. 27. Na-update ang listahan ng mga henyo at halimaw. 26. Nasa ika-24 na pwesto ako sa listahan. Tinignan ni Chen Qinyan ang mga trending na balita tungkol sa akin. Ngumiti siya ng may kasiyahan. Hindi ko akalain na sa ganitong lupain na kulang sa talento ay makakakita pa ako ng kayamanan. Ako ang nag-iisang estudyanteng pumasok sa 4 na pangunahing kolehiyo sa kasaysayan ng Qingfeng City. Dumating si Chen Qinyan sa aking tabi. Noong araw ng pagpasok sa paaralan, hihintayin kita sa Qinglong Academy. Pagkaalis ni Chen Qinyan, balak kong ibahagi ang magandang balita sa aking ate, si Xiao Ruoxui. Bigla, tumingin ako kay Suze nang may mapanuksong tingin. Nagbago si Suze, hindi na siya kasinyabang tulad ng dati. Kuya Xinyu, congrats! Nakapasok na ako sa Qinglong College. Kahit na si Suzy ay anak mayaman. Pero sa mundong ito, mas pinapahalagahan ang lakas. Ako ngayon ay kinikilala bilang isang henyo sa buong bansa. At isa ring bagong estudyante sa Qinglong College. Malaki ang aking kinabukasan. Si Suze, magpakailan pa man, ay mananatili lang sa maliit na lungsod na ito. Kung ikukumpara sa akin, ay para lang siyang isang kabute sa ilalim ng balon. Naalala mo ba ang ating pustahan? Nagbago ang mukha ni Suze. Magkakaklase tayo. Ang pustahan ay biro lang. Huwag masyadong seryoso. Lumuhod ka. Dahil sa akin, binitiwan ko ang 2 salita. Pinipigas si Suze na hindi makatayo. Nanginginig ang buong katawan. Naupo si Suze sa kanyang mga tuhod. Pinipigilan ang sama ng loob at galit. Ngunit hindi makapagsalita. Natatakot siya sa aking kasalukuyang katayuan at posisyon. Mula nang matanggap ko ang sulat ng pagtanggap sa Qinglong Academy. Bawat tao sa lungsod na ito, kahit ang mayor at mga leader ay magbibigay galang sa kanya ng 3 bahagi. Ayon sa pustahan, maliban sa pagyuko, may isa pang bagay. Tatay, nang sumigaw si Suze ng salitang ito, para siyang nawalan ng kaluluwa, ang dangal ay nawasak. Nagpakita ako ng ngiti ng kasiyahan. Maganda. Pero wala akong ganitong antas ng espiritual na lakas. Walang silbi na anak na kulang sa 600. Sobra ang pang-aapi. Si Suzy ay hindi pa rin naglakas loob. Noong mga oras na yon, ang mga kaklase at alumni ko sa mataas na paaralan ay nagsalo-salo. Ang mga taong ito na nag-aalok sa akin ng papuri, ay ang mga dati ring tumukso at nang api sa akin. Dati, ang mga pangit na mukha. Ngayon, ay puno ng mga mapagpanggap na ngiti. May isang mahiyain na batang babae sa gitna ng tao. Si Jiang Lina, ang aking dating kasintahan. Si Xinyu. Sa totoo lang, sa nakaraang 2 taon at kalahati, malalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Kaya ba ay may posibilidad na magkasama tayo ulit? Nagpakita ako ng ngiti na walang masamang intensyon. Ito ang aking saloobin na humihiling na magkasama tayo ulit. Ibinaba na ni Jiang Lina ang kanyang pride. Diretso siyang lumuhod sa harap ko at umiyak na parang umuulan. Xinyu, pakiusap please. Alam kong nagkamali ako. Magbalikan tayo. Malumanay kong inalis ang kamay ni Jiang Lina. Nang walang pakialam sabi, ikaw ang nagsabi ng hiwalayan. Bakit ka umiiyak ngayon? Sa eksenang ito, nakaluhod ang babae sa lupa. Isa lang siyang baguhan sa mababang antas na paaralan ng mga tagapag-alaga. Mananatili sa maliit na bayan buong buhay, hindi makakalabas. Ang matikas na lalaki ay hindi lang bagong estudyante ng Qinglong Academy, kundi isa ring super talent na tinututukan ng buong bansa. Balang araw ay magiging haligi ng bayan, at magiging dakilang bayani sa mata ng mga tao. Ang malakas na ulan ay dumadaloy sa pisngi ni Jiang Lina. Habang pinapanood ang aking papalayong likuran, saka lang niya napagtanto na matagal na siyang hindi karapat-dapat sa lalaking ito. Umalis ako sa examination room. Nagsimula na ang daan pauwi.
sa buong daan. Bihira akong magpakita ng ngiti na parang bata. Pagdating ko sa bahay, siguradong mabibigla ang ate ko sa hawak kong liham ng pagtanggap mula sa Kinglong Academy. Tiyak na mahuhulog ang panga niya. Sa aking tabi, ang impyernong asong gubat ay mahigpit na sumusunod. Naglalabas ng masayang sigaw. Sa totoo lang, mula sa mga mata ng impyernong hangin na lobo, makikita pa rin ang anino ng husky. Tama, ang makapangyarihang halimaw na ito ay dating isang hangin na aso na nakuha ko mula sa harap ng tindahan ng mga halimaw. Gumamit ako ng isang kristal ng pagbabalik ng dugo upang buhayin ito. Nakatagong ugat ng hangin ng aso sa loob ng mabilis na hangin. Nang magising ang ugat, naging impyerno ng mabilis na lobo. Tinulungan akong madaling makapasa sa pambansang pagsusulit. Ding. Narinig ko ang tunog ng sistema sa aking isipan. Binabati ang may-ari sa pagtapos ng misyon. Ito ay isang madilim na katangian na pinagsamang kristal. Makatutulong ito sa pagsasanib ng mga hayop sa madilim na katangian. Ngayon, ang mga katangian ng impyernong hangin na lobo ay may kabuang dalawang uri. Katangian ng apoy at katangian ng hangin. Kapag pinagsama ang katangian ng anino, magiging isang halimaw na may 3 katangian. Walang hanggan ang hinaharap. Itim na bundok, ikaw ang aking unang kontratang halimaw. Bago ko kontrahin ang ikatlong halimaw, lahat ng magagandang bagay ay gagamitin para sa iyo. Hiyaw, ang impyernong hangin na lobo ay masaya na umiikot sa paligid ko. Ang buntot na nag-aapoy ng itim ay halos nakataas na sa langit. Ding, bukas na ang sistema ng tindahan. Lumitaw sa aking harapan ang interface ng sistema ng tindahan. Nagbebenta ang sistema ng tindahan ng iba't ibang tulong para sa mga alaga. Ang tindahan ng sistema ay nagbebenta ng iba't ibang tulong para sa pag-aalaga ng mga espiritu, Sane. Ng mga mahalagang likas na yaman at mga kristal ng halimaw, na Rene. Ng mga mahalagang likas na yaman at mga kristal ng halimaw, Lasero 6 Big Sane. Ng mga mahalagang likas na yaman at mga kristal ng halimaw, Sbur. Sa kasalukuyan, may 300 puntos na balance ang account ko. Pero sa pinakamurang item sa tindahan, 800 puntos pa rin ang kailangan. Kahit ang pinakamurang Fire Spirit Grass ay nagkakahalaga ng 800 puntos. Ang pagmamadali ay hindi makakamit ang tagumpay. Mag-ipon ka ng dahan-dahan. Mababang renta na komunidad sa malalayong bahagi ng Qingfeng City. Dito ang bahay namin ni Xiao Ruoxue. Magkapatid kaming walang ama't ina. Nagsasandalan kami. Kailangan naming manirahan sa lugar na tinatawag na slum. Hepeng, nandyan na ang bahay namin. Sandali lang. Anong nangyayari? Biglang nanigas ang ngiti sa mukha ko. Malapit lang ang maliit na komunidad ng paupahan. Sa sandaling ito, naging isang apoy ang paligid ng komunidad. Sa mga sirang kalye, naririnig ang sigaw ng mga tao. Punong-puno ng malakas na amoy ng dugo ang hangin. Tumakbo ka. Pumasok ang mga halimaw. Tulong! Tulong! Isang malaking makamandag na scorpion ang pumasok sa barangay. Ito ang beginner level na poison tail scorpion. Kahit na pinakamababang antas ito. Para sa mga ordinaryong tao na walang armas. Parang kamatayan. Ang laso na buntot na scorpion ay nakangisi ng malupit. Ang matalim nitong dulo ay sumasaksak sa katawan ng tao, isa-isa. Pagkatapos ay inilalagay sa bibig at dahan-dahang nilulunok. Kahit na nagdulot na ito ng maraming nasawi at nasugatan. Walang nakikitang mga rescuer dito. Dahil nasa malayong kabundukan ito. Mga taong nakatira dito ay mga taong walang makain, walang kasiguruhan sa susunod na pagkain. Limitado ang bilang ng mga Beastmaster sa buong lungsod. Karamihan sa kanila ay nakabase sa sentro ng lungsod at sa mga mayayamang lugar. Tungkol naman sa mga nasa malalayong lugar at mga slum. Tungkol naman sa mga nasa malalayong lugar at mga slum. Walang sinuman ang nagmamalasakit dito. Sa isang gusali na malapit ng gumuho, isang babae na nasa 20s ang edad, ang tumatakbo palabas na may panggulo sa kanyang mga hakbang. Kahit na simple ang kasuotan ng babae, ngunit mayroon siyang napakagandang mukha. Ang kanyang pilak na buhok ay bumabagsak sa balikat na parang talo ng tubig. Ang magandang babaeng may pilak na buhok na ito ay si Xiao Ruoxue, kapatid ni Xiao Xinyu. Isang batang babae ang hindi sinasadyang natapilok habang tumatakbo. Agad na tumakbo si Xiao Ruoxue upang tulungan ang batang babae. Ayos ka lang ba? Salamat sa'yo. Sa mga sandaling iyon, isang malaking itim na anino ang bumalot sa dalawa. Mahigpit na niyakap ni Xiao Ruoxue ang maliit na batang babae at lumingon. Ang matulis na buntot ng makamandag na alakdan ay nasa hindi hihigit sa 1 metro mula sa mukha ni Xiao Ruoxue. Mamamatay ba tayo? Yumakap ang batang babae kay Xiao Ruoxue at nanginginig sa takot. Nang makita ng lasong buntot na alakdan ang takot ng bata. Lalo itong naging sabi. May berdeng usok na lumalabas sa laway nito sa gilid ng bibig. Bahagyang napakunot ang kilay ni Xiao Ruoxue. Unti-unting naging patayo ang kanyang mga mata. Dapat mong malaman, sa buong mundo ng mga tagapangalaga ng hayop, tanging ang mga purong lahi ng dragon na alagang hayop ang may patayong mata. Sa oras ng matinding panganib, nag-evacuate, ang sigaw ng lobo ay umalingaw-ngaw. Kasabay ng malakas na tunog, bumagsak ng malakas ang poison tail scorpion. Ang makapal na balat nito ay napunit ng mga kuko ng lobo. Ang mga natakot na tao ay sabay-sabay na tumingin sa isang direksyon. Sa ilalim ng papalubog na araw, isang binatang nakasuot ng robe ng Kinglong Academy na may kasamang halimaw ang nakatayo doon. Sa tabi niya ay isang higanting lobo na nag-aapoy ng itim na apoy. Hindi ba't si Xiao Yu ito? Naging Beastmaster na ang batang ito. Robe ng Beastmaster ng Kinglong Academy. Diyos ko, noong bata pa ang batang ito, umaakyat pa siya sa pader para manood habang naliligo ako. Ngayon, hindi akalain na ganito na siya ka-successful. Nailabas ang mga itim na lihim ng aking pagkabata. Hinarap ko ang aking ilong. Nakakahiya. Haha.
Sige na, pakiusap. Huwag mong banggitin ang aking pagkabata. Ngayon, kahit papaano, ako'y isang henyo na pinapansin ng buong bansa. Kailangan ko rin ng dangal. Xiao Yu. Nabalik sa normal ang mga pupil ni Xiao Ruoxue. Tumingin siya sa harap gamit ang mga mata na puno ng pagkalito at hindi pag-unawa. Sa kanyang pamilyar ngunit estrangherong kapatid na lalaki. Nakapasok na ako sa Kinglong Academy. Hayaan mong ipakilala ko. Ito ang aking unang kontratang espiritu, ang impyernong mabilis na lobo. Tawag dito, itim na talim. May isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Sabi ni Black Fang, "Kumusta, ate? Magandang makilala ka, maraming salamat sa tulong. Ang ganda mo talaga, ate." Napapangiti si Xiao Ruoxue. Sumigaw siya ng isang malakas na sigaw. "Ang dami mong na-translate. Hindi pa patay ang halimaw na ito. Lahat maghiwa-hiwalay kayo agad." Nagpahinga lang sandali ang lasong buntot na alakdan. Tapos bumangon ulit mula sa lupa. Hindi mapigilan ang pag-agos ng berdeng dugo mula sa sugat nito. Magpahinga ka muna. Ako na ang bahala sa halimaw na ito. Kapag kaharap ko si Xiao Ruoxue, palaging nakangiti ako ng may liwanag at lambing. Ngunit kapag humarap ako sa mga halimaw, ang aking mga mata ay tila kidlat, at naglalabas ng di nakikitang pumatay. Nararamdaman ng Hellwind Wolf ang hangarin ng kanyang amo, at umuungal ng malakas patungo sa Poison Tail Scorpion. Patuloy na umatras ang Poison Tail Scorpion. Nagpakita ng takot na ekspresyon. Ito ang presyon ng dugo. Sa antas, ang impyernong mabilis na lobo at ang nakalalasong buntot na scorpion ay parehong panimula. Ang pinakamalaking agwat sa pagitan ng dalawa ay ang dugo. Ang dugo ng nakalalasong buntot na scorpion ay karaniwang kalidad. Samantalang ang dugo ng impyernong mabilis na lobo ay epikong kalidad. Ang malaking agwat sa dugo ay nagdudulot ng kahirapan sa nakalalasong buntot. Wala ni katiting na lakas ng loob ang alakdan. Habang unti-unting lumalapit ang hangin ng impyerno, nagmamadaling tumakas ang nakalalasong alakdan. Agad siyang lumingon para tumakas. Gustong tumakas. Sinira ang aking tahanan at sinaktan ang aking mga kapitbahay. Natatakot ang aking kapatid na babae. Mamatay ka. Inutusan ko si Xiada. Bumuka ang impyernong hangin na lobo na may malaking bibig. Palayain ang espesyal na atake. Kasabay ng isang sigaw ng galit. Ang impyernong hangin ay nagbuga ng isang makapal na itim na haligi ng apoy. Dahil dito, ang hangin sa paligid ay nagbago. Dahil sa matinding init. Ito ang espesyal na kakayahan ng impyernong hangin na lobo. Impyerno, sumisigaw ng apoy ng impyerno. Maaaring baliwalain ang depensa ng kaaway. Direktang nagdudulot ng tunay na pinsala sa kaaway. Ang nakakatakot na alon ng apoy ay parang isang malaking. Tinagos ng espada ang katawan ng Poison Tail Demon Scorpion. Matagal na panahon ang lumipas, agarang paglikas. Matagal na panahon ang lumipas. Unti-unting bumababa ang temperatura ng hangin. Sa mga sirang-sirang guho, ang laso na buntot na tarantula ay naging isang piraso ng uling. Sa oras na yon, umaalingaw ang tunog ng sistema. Ding binabati kita, tagapagmana. Napatay mo ang isang halimaw. Isang bote ng panlakas na gamot ang ibibigay. Ang panlakas na gamot ay maaaring inumin pagkatapos ng pagsusuot ng mga beast taming gear. Maaaring mapataas ng malaki ang pangunawa ng mga hayop na pangalagaan at matutunan ang mga laban na mas mataas ang antas. Kahit na ang kasalukuyang antas niya ay panimulang katawan lang. Makakabawas siya ng antas upang matutunan ang mga laban na tanging ang ganap na katawan ng mga hayop na pangalagaan ang makakakuha. Na mga laban na tanging ang ganap na katawan ng mga hayop na pangalagaan ang makakakuha. Sa oras na ito, tahimik ang buong lugar. Samantala, tahimik akong lumapit sa bangkay ng Poison Tail Scorpion at kinuha ang isang berdeng kristal na nucleus. Ito ay isang kristal na may katangian ng paunang lason. Hindi ito gaanong epektibo. Ngunit para sa akin na bagong pasok sa larangan ng mga tagapangalaga ng hayop. Kahit na maliit ang langaw, ito ay karne. Ibinato ko ito sa impyernong mabilis na lobo. Binuksan ng impyernong mabilis na lobo ang kanyang bibig at nilunok ang kristal ng halimaw. Sa totoo lang, ang impyernong mabilis na lobo ay pangunahing may katangiang apoy. Ang pag-inom ng kristal ng halimaw na may katangian ng lason ay maaaring magdulot ng pagtanggi. Kahit na mapoison. Ngunit ang dugo ng impyernong hangin na lobo ay napaka-espesyal. Hindi tinatablan ng lason. Kaya ang pag-inom ng ganitong kristal na may lason mula sa halimaw ay hindi magiging hadlang. Maging mas malakas pa ito. Mga halimaw ay patay na. Mag-relax kayo. Nakatapak ako sa katawan ng lason na buntot na alakdan. Ang itim na uling ay naging abo at nagliparan sa hangin. Nang makita ito, ang lahat ay umiyak sa sobrang saya. Napakabuti. Nabuhay tayo. Xiao Yu, ikaw talaga ang bayani ng ating 743 na komunidad. Ipinagmamalaki ka namin. Yung mga kapitbahay dito, nakikita nila akong lumaki na nakasuot ng salawal na pang-ibaba. Hindi ko alam kailan. Yung batang gustong umakyat sa pader para manood habang naliligo si Bibi Wang ay naging isang binatang mandirigma na nagbabantay sa kanilang tahanan at naglalaban bilang isang tagapag-alaga ng kanilang bayan. Hindi ako nagpakasaya sa mga palakpak at pasasalamat nila. Sa halip, lumapit ako kay Xiao Ruoxue. Palagi siyang nakakunot ang noo. Nakapasok ako sa Kinglong Academy. Hindi ka ba masaya? Si Xiao Ruoxue ay naguguluhan sandali. Agad niyang inayos ang kanyang emosyon. Pilit siyang ngumiti. Masaya naman. Siyempre, masaya ako para sa'yo. At proud din ako. Emergency evacuation, hindi siya mukhang okay ngayon, ate. Emergency evacuation, kitang-kita na pilit na ngumingiti lang siya. Kitang-kita na pilit lang siyang ngumingiti. Parang may hindi siya nagugustuhan tungkol sa pagiging beast tamer ko. Siguro sobra lang ang iniisip ko. Nagkatinginan at ngumiti ang magkapatid. May mga tinatago silang lihim. Sa pagkakataong ito, isang batang babae ang humila sa aking manggas.
Kuya Xinyu. Gusto ko ring maging isang Beastmaster tulad mo sa hinaharap. Lumuhod ako at pinisil ang mukha ng batang babae. Naniniwala ako na magiging isang Beastmaster ka. Pero bago yon, kailangan mong kumain ng mabuti para lumaki. Kinuha ko ang isang piraso ng buttered bread at inilagay ito sa kamay ng batang babae. Nasa tabi lang ang nanay ng batang babae, nakatakip ang bibig at umiyak. Ang mukha ng ina ay puno ng pagsisisi. Matagal na niyang hindi pinakain ang kanyang anak ng masaganang pagkain. Sa likod ng isang pirasong tinapay na may mantikilya, ay ang salamin ng mga mahihirap na nabubuhay sa panahong ito. Wala akong simpatsya para sa mga taong ito. Dahil ang panahong ito ay isang labanan ng mga malalakas at mahihina. Ang mga malalakas ay hindi kailanman nagrereklamo sa kapaligiran. Kaya't ang ibinibigay ko kay Zhou Shu ay hindi tinapay, kundi isang pampatibay ng loob. Kuya Xinyu, salamat sa'yo. Kapag lumaki na ako, gusto ko ring pumasok sa Kinglong Academy. Talaga, kapag nakapasa ka na sa Kinglong Academy, baka ako na ang maging punong guro ng Kinglong Academy. Hinaplos ko ang ulo ni Zhou Shu. Gabi na. Isang malakas na ulan ang bumabalot sa lungsod ng Qingfeng. Malalaking alon sa tabi ng dagat. May mga pulang anino sa ibabaw ng tubig. Ito ay mga mata ng mga halimaw sa tubig. Murang hotel. Xiao Yu. Sobrang luho naman ang tumira sa hotel. Anak, may scholarship ang Kinglong Institute. Hindi pa tayo makabili ng bahay sa maikling panahon. Pero walang problema mag-hotel ng ilang araw. Sa totoo lang, ito rin ay isang kawalang pagkakataon. Dahil ang dating paupahang komunidad ay sinira ng mga lason, mga demonyo at mga kambing. Habang nakahiga ako sa kama, tamad na sabi, "Anak, isang linggo na lang bago magsimula ang klase. Dito muna tayo titira ngayong linggo. Walang summer break ang mga bagong Beastmaster. Dahil lahat ng Beastmaster Academy ay magsisimula na rin sa loob ng isang linggo." Mahimbing akong natutulog sa gabi. Wala akong kamalay-malay. May isang anino na papalapit sa akin sa dilim. Ang taong ito ay ang ate ko, si Xiao Ruoxue. Si Xiao Ruoxue ay lumapit sa akin at inangat ang kumot. Binuksan ang aking damit pang tulog. May isang hindi kapansin-pansing mall sa aking likod. Nandoon pa rin ang dragon pattern na sumpa. Walang anumang paggalaw sa selyo. Ngunit bakit si Xiao Yu ay makakapagkontrata ng mga halimaw at maging isang Beastmaster? Hindi ito makatuwiran. Muli, inayos ni Xiao Ruoxue ang kumot para sa kanyang kapatid. Isang tao ang lumabas ng hotel. Naghahanap ng isang public phone. Hello. Si Xiao Yu ay naging Beast-tamer na at nakapasa sa Kinglong Academy. Matagal na tahimik ang sagot sa kabilang linya. Mukhang ito ay tadhana. Mag-ingat ka at samahan mo si Xiao Yu ng mabuti. Pumunta sa Kinglong Academy. Pasimple mong tawagan si Xiao Yu. Sabihin mong mag-ingat siya sa pakikipag-ugnayan sa kahit sino. Huwag makipag-ugnayan sa mga babae ng Ye family. Sa huli, ang Ye family at tayo. Xiao Ruoxue ay ngumiti at tumango. Naintindihan ko na. Babantayan ko si Xiao Yu. Isang linggo ang nakalipas. Dumating ang araw ng pagbabalik eskwela. Sumakay kami ng tren ni Ate Xiao Ruoxue sa istasyon ng tren sa Qingfeng City. May bahagi ng platform na puno ng mga mamamahayag. Ngunit mas marami ang mga kapitbahay namin. Lahat sila ay narito para sa despedida ng magkapatid na Xiao. Si Xiao Yu, hawakan mo itong basket ng maalat na itlog ng pato. Mula bata ka pa, gusto mo na ito. Ito ang pinagsama-samang pera ng lahat. Hindi marami. Kulang-kulang ilang daang piso. Isang munting pasalubong. Bata, kapag nagtagumpay ka na, huwag kalimutang bumalik at bumisita. Kami ng mga kapitbahay ay lumaki kasama ako. Ang mga lokal na produkto na ibinigay nila ay hindi gaanong halaga. Ngunit ang pagkakaibigan ay hindi kailanman nasusukat sa pera. Nagpaalam ako sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Hawak ang kamay ng aking kapatid na babae, pumasok ako sa sasakyan. Kasunod ng isang matinis na tunog ng busina. Dahan-dahang umalis ang tren. Nawawala sa paningin ng mga tao habang sumasalubong sa sikat ng araw, mangyaring mag-ingat. May mga halimaw sa tabi ng riles. Maaaring maramdaman ang pag-uga ng mga sasakyan. Nakalampas na sa mapanganib na bahagi. Normal na tumatakbo ang tren. Mahal na mga pasahero. Sa unahan ay ang istasyon ng Longyin. Ang lungsod ng Longyin ay tahanan ng Kinglong Academy. Pagkatapos bumaba, ako at si Xiao Ruoxue ay parang dalawang probinsyano na nakatingin sa paligid. Talagang hindi nagkamali ang malaking lungsod na ito. Mukhang napakasosyal. Sa mga lungsod ng Longguo, may mahigpit na sistema ng ranggo. Ang sentrong imperial ay ang lungsod na may pinakamataas na ranggo. Ang pinakamalakas na Beastmaster sa buong bansa, si Xiang Guanlan, ay ang may-ari ng sentrong imperial. Kasabay nito, siya rin ang emperatrice ng Dragon Kingdom. Siya ang pinakamataas na tao sa buong bansa na may kapangyarihan sa pagsasalita. Sa ilalim ng sentrong imperial, may 12 lungsod ng hari. Ang Longyin City ay isa sa 12 lungsod ng hari na binibigyang pansin ng bansa. Ang iba't ibang industriya ay sumusunod sa mataas na antas. Mayroon ding maraming guild ng Beastmasters na nasa nangungunang 50 sa buong bansa na nakabase dito. Kung hindi ako nakapasa sa Kinglong Academy, maaaring hindi ko na kailanman makalabas sa maliit na bayan ng Qingfeng City. At wala na akong pagkakataon na makapasok sa Longyin City. Pupunta na ako sa Kinglong Academy para mag-report. Pinindot ko ang likod ng aking kanang kamay na may simbolo ng Beast Mastery. Lumabas ka, Heifeng. Naramdaman ang tawag ng kanyang amo. Isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa simbolo ng mga halimaw. Ang impyernong mabilis na lobo ay lumitaw sa aking tabi. Ang magkapatid ay nakasakay sa impyernong mabilis na lobo habang naglalakbay sa kalsada. Hindi pa umabot ng 10 minuto ay nandyan na kami sa Kinglong Academy.
Ito ay matatagpuan sa sentro ng lungsod ng Longyin. Sa pamamagitan ng pintuan ng akademya, maaari kong makita ang mga nakatatandang estudyante na nag-ensayo ng mga halimaw. Ito ay sa praktikal na klase. Puno ng mga bagong estudyante ang harapan ng kolehiyo. 8. Hintayin mo ako sa pintuan kasama si Heifeng. Pupunta ako para ayusin ang mga papeles. Papasok na ako sa Kinglong College. Sa tulong ng mga kawani, mabilis kong naayos ang mga papeles para sa pagpasok. Kaibigan, pumunta ka sa reception doon. Hanapin ang iyong tagapayo para kunin ang susi ng dormitoryo. Pumunta ako sa reception. Nakita ko ang isang kakilala. Chen Qinyan, ang guro na nagbantay sa akin noong exam. Siyaw kaibigan. Muling nagkita tayo. Direct Chen. Ang swerte naman. Hindi ko inakalang mapupunta ako sa klase na ikaw ang namamahala. Klase 3 araw. Ito ang klase ko. Ang Kinglong Academy ay isang 3-year na paaralan para sa mga beast tamer. Bilang isang bagong estudyante, pumasok ako sa first year. May kabuuang 8 na klase sa taon na ito. Nasa 3 klase ako. Ibinigay ko rin sa iyo ang susi na ito. Bilang karagdagan sa susi ng dormitoryo. Binigyan din ako ni Chen Qinyan ng isang susi. Director Chen. Ito ay, sa tapat ng likod ng aming kolehiyo ay may mga apartment para sa pamilya. Libreng pabahay para sa mga pamilya ng estudyanteng galing sa ibang lugar. Sobrang natuwa ako nang marinig ko iyon. Ang galing. Hindi na kailangang magbayad ng ate ko para umupa ng bahay. Sa totoo lang, halos walang nakatira sa family apartment. Kasi karamihan sa mga nakakapasok sa Kinglong Academy, may mga pamilyang hindi basta-basta. O kaya ay mayaman. May kapangyarihan. Paano naman ang mga pamilya ng mga taong ito na magpapakumbaba para manirahan sa mga apartment ng pamilya? Kaya ang target na madla ng mga apartment ng pamilya ay mga katulad ko na. Galing sa mga mahihirap na pamilya sa maliliit na bayan. Classmate Xiao, unahin mong ayusin ang kapatid mong babae. Tandaan mo, magtipon tayo sa paaralan sa 3:00 ng hapon. Dapat dumating sa oras para sa seremonya ng pagbubukas ng paaralan ng mga bagong estudyante. Era tumango ako. Lumiko at umalis sa paaralan. Sa labas ng paaralan, si Xiao Ruoxu at ang Hellwind Wolf ay maayos na nakatayo at naghihintay. 8. Hindi mo na kailangang umupa ng bahay. Nag-ayos ang kolehiyo ng apartment para sa mga pamilya. Dalhin kita doon. Hawak ko ang kamay ni Xiao Ruoxu. Di maitago ang saya sa mukha niya. Pagpasok sa apartment, hinahanap ko ang room 808 ayon sa label sa susi. Bukas ang pinto. Nakikita ko ang loob ng bahay. Kahit maliit ang sala ng apartment. Pero kumpleto ang lahat. At may sariling kusina, banyo, at 2 silid tulugan. Para sa mga mayayaman at makapangyarihan. Walang pagkakaiba ang kapaligiran sa isang pigpen. Pero para sa akin at kay Xiao Ruoxu, ito ay isang mainit na tahanan. 8. Simula ngayon, dito ka natitira. Libre kang makatira dito ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon, magtatapos na ako. Sa panahong iyon, siguradong magiging isang mahusay na Beastmaster ako. Pagkatapos, sasali ako sa ilang kilalang malalaking Beastmaster Guild. Kikita ako para bilhan ka ng malaking villa. Hinaplos ni Xiao Ruoxu ang aking ulo. May malambing na tingin. Bodong kapatid, hindi kailangan ng ate na tumira sa villa. Sapat na ang makasama ka palagi sa aking tabi. Narinig ko na may bagong estudyanteng seremonya sa 3:00 ng hapon. Kaya magluluto na ako ngayon. Kumain ka muna bago ka pumunta sa akademya. May mga sariwang gulay, karne, at itlog sa ref. Kompleto rin ang kusina. Naghugas ng kamay si Xiao Ruoxu. Nagsuot ng apron. Nagsimulang maghanda ng tanghalian. Wala akong magawa kaya nagpunta ako sa kanto sa labas. Nagmamadali akong naglakad sa unahan. Sumusunod ang dambuhalang lobo na parang impyerno. Maraming tao ang napapalingon. Ano itong hayop na ito? Hindi ko pa nakikita kailanman. Yung dambuhalang lobo na naglalabas ng itim na apoy, ito ba? Isa itong henyo sa pambansang pagsusulit ngayong taon. Yung dambuhalang lobo na naglalabas ng itim na apoy. Ngayon, puro ako ang pinag-usapan online. Kapag tiningnan ka ng mga tao sa paligid, madali kitang makikilala. Bigla kong tinigil ang pag-download ng isang tindahan ng mga hayop na pang-alo. Si Black Wind ay kasalukuyang lumalaki. Bumili ka ng ilang pang-enerhiya na pampatibay ng apoy para sa kanya. Makakatulong ito sa pagpapataas ng antas niya. Sinalubong ko ang Hellgale Wolf at pumasok sa tindahan ng mga hayop na pang-alo. Ang may-ari ng tindahan ay isang magandang dalaga. May masiglang katawan. Maganda ang katawan niyang Ying. May eleganteng aura. Sikat siya sa buong lungsod ng Longyin. Lahat tawag sa kanya na Luo Sanyang. Anong kailangan ng batang gwapong ito? Ngumiti si Luo Sanyang habang salubong. Di maiwasang mapatingin sa akin ang kanyang mga mata. Dahil suot ko ang damit ng Beast Tamer mula sa Kinglong Academy. Mabait na binata. Kung bibili ka ng kahit anong bagay dito, maaari kang makakuha ng diskwento na 20%. Tumingin ako sa magandang si Luo Sanyang. At instinctively iningatan ang aking dibdib. Hindi ako basta-basta na tao. Huwag kang umasa na ako'y iyong alagaan. Nakatayo si Luo Sanyang na may mga kamay sa kanyang bewang. Nagmumura ng mata. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi mo man lang inalam ang tungkol sa akin, si Luo Sanyang. Akala mo ba ako'y isang walang prinsipyo at mayamang babae na nag-aalaga ng mga batang lalaki? Sabi ng kapatid ko, ang mga babae sa 30 parang mga lobo. Sa 40 parang mga tigre. Sa 50 parang, ikaw, batang ito. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti, 50 anyos ba ako? Galit na galit si Luo Sanyang. Malakas ang kanyang dibdib na nanginginig. Hindi ko napigilan ang pagtingin ng 2 beses.
Naramdaman ko ng malalim ang tunay na kahulugan ng kasabihang malakas ang alon. Sinikap ni Luo Sanyang na kalmahin ang kanyang emosyon. Cute na batang lalaki. Hindi kita nakita dati. Dapat ikaw ang bagong estudyante ngayong taon. Tumango rin ako. Hindi nakapagtataka na hindi mo alam ang mga alok ng aming Mew Mew Beast Shop. Sabihin ko sa'yo, ang mga estudyante ng Kinglong Academy ay makakakuha ng 20% diskwento. Ang mga miyembro ng Kankyong Guild ay makakakuha ng 50% diskwento. May iba pang mga alok din. Bumili ng isang espesyal na potion, may libre. Si Luo Sanyang ay nagkwento ng napakaraming bagay. Pero isa lang ang naalala ko. Ang mga estudyante ng Kinglong Academy ay may 12% na diskwento 900 at 99. 900 at 20 Sa tingin ko, huwag mo na akong tawagin boss. Tawagin mo na lang akong Sanyang. Ganyan ako tawagin ng mga tao sa buong lungsod. Si Sanyang, gusto kong bumili ng isang Fire Attribute Nutrient. CJ, ang original na presyo ay 18,000. Sa 20% diskwento, ang presyo ay 8,800 na lang. Napahina ako ng malalim. Sobrang mahal pala, 18,000. Bilang isang tunay na mahirap, gagamitin ko pa rin ang scholarship ko para sa ate ko. At sa pang-araw-araw naming gastusin. Kahit na may diskwento, basta't 8,800 lang. Hindi ko pa rin kayang isuko ang perang ito. Nakita ni Luo Sanyang ang mukha kong nag-aalangan. Kaya tinanong niya ako, Junior Handsome, hindi ka siguro walang pera, di ba? Umiling ako at nagbuntong hininga. Naisip ko, mahirap talunin ang mga bayani sa isang sentimo. Ang batang ito ay hindi makabili ng kahit isang Fire Attribute Nutrient. Mukhang hindi siya taga rito. Siguradong galing siya sa isang liblib na lugar. Ang kanyang alaga, isang higanting lobo na nag-aapoy ng itim. Mukhang nakita ko na ito dati. Sa mga sandaling iyon, mula sa kalye sa labas ng tindahan ay narinig ang mga kulog. Pagkalipas ng ilang sandali, isang maganda at matikas na babae ang pumasok sa tindahan. Ang taas ng babae ay halos 1.8 metro. Kaunti na lang ang pagkakaiba sa akin. Ang kanyang mukha ay hindi maituturing na napakaganda. Ngunit ang kanyang aura ay parang isang general na babae sa digmaan noong sinaunang panahon. May kasunod na napakalaking fox type na alagang hayop ang magandang babae. Ang fox na ito ay may 3 buntot. Ang buong katawan nito ay may pilak na balahibo. May namumuong kuryente sa mga mata nito. Sa dulo ng bawat buntot, may nakakabit na kumikislap na bola ng kidlat. Automatiko kong ginamit ang mata ng Diyos ng Salamangka. Pangalan, antas ng 3 buntot na kidlat. 3 antas ng kakaibang katawan. Epiko ng dugo, katangian ng kalidad. 2 ng pagsusuri, epiko ng dugo, katangian ng kalidad. 2 ng pagsusuri, elemento ng hangin. 2 ng pagsusuri, kasanayan. 2 ng pagsusuri, 3 buntot na bagyo. Sabay-sabay na hinampas ng 3 buntot ang mga kaaway. Nagiging sanhi ng electrical shock. Dagdag na 1 segundong pagkahilo at paralisis. Kasanayan sa teleport gamit ang kidlat. Mabilis na tumakbo na parang kidlat para lapitan ang kalaban. Iwasan ang atake ng kalaban. Kasabay nito, magdulot ng kidlat na pinsala sa kalaban. Nag-ipon ng enerhiya ang kidlat na bala. Sumabog ng kidlat mula sa bibig. Nagbibigay ng malawakang pinsala sa kaaway. Evolusyon na ruta. 3 buntot na kidlat. 4 na buntot na kidlat. 5 buntot na kidlat. Nakatagong evolusyon na ruta. 3 buntot na fox. Sobrang pulang fox. Red Lotus Lightning Fox. Ang tanging nakikita ko lang na nakatagong landas ng evolusyon ay ako lang. Ngayon ay nagbuntong hininga ako. Nakita ko na naman ang isang grupo ng datos. Paraan ng paggamot, kalagayan ng hayop na galit na galit. Kalagayan ng hayop na galit na galit. Paraan ng paggamot, pagsupil. Paraan ng paggamot, kalituhan. Pagsusuri ng sakit, bagong pinsala sa sakit, mga paraan ng paggamot. Kaguluhan. Post-traumatic stress disorder. 5 stem mga paraan ng paggamot. Bigla. Ang 3 buntot na kidlat ay naglabas ng isang kuryente na tumagilid sa tabi ng lalagyan at nagbigay ng nakakabining sigaw. Ang buong sistema ng kuryente ng tindahan ay nagkaproblema. Lahat ng bombilya ay sumabog. Ang ibang mga customer ay nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon. Agad na sumigaw si Luo Sanyang. Aba, Ginoong Qin, ipasok mo na ang iyong alaga sa kanyang anyo. Kailangan ko pang magnegosyo dito. Ang may-ari ng 3 buntot na kidlat ay ang magandang babae sa harapan ko, na ang pangalan ay Kinyanran. Siya ay anak ni Qin Longyue, ang pangulo ng Kankyong Guild. Sa buong Longin City, mayroong higit sa 10 guild ng Beastmasters. Pagdating sa kabuang lakas, ang Kankyong Guild ay nasa ranggo na pang-1. Pangalawa sa Hurricane Guild. Tumingin ako sa dibdib ni Kinyanran. May nakasabit na 5 bituin na badge sa dibdib ni Kinyanran. Ito ang simbolo ng 5-star Beastmaster. Si Sanyang, nakita mo rin. May sakit si lulu ko. Noong nakaraan, nagpunta kami sa Beast Doctor. Sabi ay nagkaroon siya ng bipolar disorder. Kailangan lang siyang bigyan ng yelo na damo para makabalik siya sa kanyang katinuan. Si Luo Sanyang ay naghanap sa lahat ng sulok. Yelo na damo, di ba? Hanapin ko ito para sa'yo. Nakita ko na. Gaano karaming piraso ang kailangan? Kailangan ng 1 piraso. Kunin ang lahat ng kailangan mo. Ganito ang magarbong estilo ng mayayaman. Ang presyo ng Frostgrass ay 25,000. Si Luo Sanyang ay kumuha ng 20 piraso. Ito ay 500,000. Ang halagang ito ay napakalaki para sa akin. Ngunit para sa Kankyong Guild na kinabibilangan ni Kinyanran, karaniwan, tumatanggap sila ng isang kontrata para sa pagpatay sa mga ganap na halimaw. Makakakuha ng milyon-milyong komisyon. Itong ate. Ang iyong alaga ay hindi naman may bipolar disorder. Ang paggamit ng yelo na damo ay pansamantala lamang. Dito lang napansin ni Kinyanran ang gwapong binata sa tabi. Ikaw ay
Hello, ako si Xiao Xinyu. Ay bagong estudyante ng Kinglong Academy. 900 naguluhan si Luo Sanyang. 900 biglang nakaintindi. Biglang nakaintindi. Sabi ko, ang pamilyar nito. Ikaw ang pinakamalaking itim sa pambansang pagsusulit ngayong taon. Ang panimulang halaga ng espiritual na kapangyarihan ay umabot ng higit sa 1,000. At 2 puntos na lang ang kulang kumpara sa nakamit ni Ye Shuangmin noon. Nagkakalog ako ng ulo. Medyo nahihiya. Tinanong ni Qin Yanran. Sabi niya, hindi ba ang sakit ni Lulu ay hindi bipolar disorder? Ikaw ay isang doktor ng mga hayop. Umiling ako. Hindi ako isang doktor ng mga hayop. Pero medyo may kaalaman sa veterinary. Sa panlabas ng 3 buwang fox na ito, maraming sariwang sugat siya na nagpapakita ng madalas na laban sa mga halimaw kamakailan. Si Qin Yanran ay bahagyang tumango. Tama. Kamakailan, maraming gantimpala ang natanggap ng aming guild. Maraming halimaw sa Skeleton Mountain sa labas ng lungsod. Si Lulu ay nasugatan ng hindi kaunti sa laban kasama ko. CJ, ituloy mo ang pagsasalita. Nilinisan ko ang aking lalamunan. Ituloy ang pagsusuri. Ang 3 buntot na fox ay likas na sensitibo. Kung madalas silang nasasaktan sa labanan, ang mga sugat ay mahahawahan ng masamang enerhiya at magdudulot ng isang sakit. Ang sakit na ito ay hindi bipolar disorder, kundi ito ay ang post-traumatic stress disorder. Si Qin Yanran at Luo Sanyang ay nagtinginan, na parang nalilito. Ngayon ang labis na pagkasigla ng San Wei Liu ay isang pagpapakita ng post-traumatic stress disorder. Kung nais mong gamutin ito, ang paggamit ng yelo na damo ay pansamantalang solusyon lamang. Mayroon akong reseta. Kung naniniwala ang ate sa akin, maaaring subukan ito. Nagpakita ako ng aura ng isang dakilang manggagamot sa harap ni Qin Yanran. Naghahangad na makuha ang gamot na kailangan ko sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kanyang espiritu. Nahayop. Yeah. Ngunit, nag-aalala si Luo Sanyang at agad na bumulong sa aking taina. Tanga mong bata. Siya ay anak ng presidente ng Kangkyong Guild. Kung gagamit ka ng gamot ng walang ina, mas lalong lalala ang sakit ng Three-Tailed Thunder Fox. Magkakaroon ka ng malaking problema. Pero ako'y nakangiti lang at hindi nagsasalita. Dahil may tiwala ako sa aking kakayahan sa medisina. Tinitigan ako ni Qin Yanran. Tanong, sigurado ka bang mapapagaling mo si Lulu sa bahay namin? Ako'y tiwala na tumango. Sage Den, maniwala ako sa iyo minsan. Magbigay ka na ng gamot. Hindi rin alam ni Qin Yanran kung ano ang nangyayari. Sa unang pagkikita ko sa kanya, nakaramdam na agad ako ng natural na pagkakaibigan. Magsasawa na tayo na maniwala sa batang ito. Siyempre, dahil na rin yon sa gastos ni Qin Yanran, na nagpagawa ng ilang mga doktor ng hayop, na matagal nang hindi mapuksa ang sakit ng 3 buntot na kidlat na lobo. Sa pagkakataong ito na naharap sa akin, pinili ko na lang na ituring na parang isang patay na kabayo ang buhay. Sanyang, pakisuyo, sundin mo ang reseta ko sa pagbigay ng gamot. 978 kinuha ni Luo Sanyang ang papel at panulat. 978 bulak ng anima. 978 durugin at ibabad sa mainit na tubig. En, 4 siyam kirasiwi, 978 durugin at ibabad sa mainit na tubig. 978 magdagdag ng isang bot ng Thunder Attribute Catalyst. Dagdagan pa ng isang ganap na Water Attribute na halimaw, hintayin matunaw ang kristal. 900 sa huling hakbang, nagsalita ako ng napakaraming bagay. Naitala lahat ni Luo Sanyang sa papel. Sundin ang reseta na ito para sa gamot. Pagkalipas ng ilang minuto, ibinuhos ni Qin Yanran ang inihandang gamot sa bibig ng 3 talong Thunder Fox. Pagkatapos uminom ng gamot, hindi pa 1 minuto. Unti-unting nawawala ang di-kontroladong kuryente sa katawan niya. Nababalik ang malambing na tingin sa mata niya. Dahan-dahang bumababa ang nagangalit na 3 buntot. Nang makita ang eksenang ito, masaya si Qin Yanran. Lulu, gumaling ka na ba? Ganito talaga ang ugali ng 3 buntot na rabidong lobo, napakamaamong. Maingat na nakahiga sa tabi ni Qin Yanran. Inilabas ang dila at hinalikan ang likod ng kamay ni Qin Yanran. Agad sumunod. Lumapit ang 3 buntot na asong tingga sa akin. Bahagyang yumuko. Itinaas ang mga harapang paa bilang pagbati. Ipinahayag ang pasasalamat sa akin. Inabot ko ang kamay ko at hinaplos ang ulo ng 3 buntot na asong tingga. Nakapikit ang 3 buntot na asong tingga. Mayroong masayang ekspresyon. Nakatitig si Luo Sanyang sa kanya. Napaka hindi ka panipaniwala. Talagang napakagaling ng batang ito. Lumapit si Qin Yanran sa akin at nagpakita ng matamis ng ngiti. Bata, salamat sa iyo. Nagawa mong gamutin ang sakit ni Lulu. Mula ngayon, magkaibigan na tayo. Ngayon ako na ang ate mo. Si Qin Yanran ay may masiglang personalidad. Isang yakap. Bigla akong nakaramdam na ang aking ulo ay nakabalot sa malambot na bagay. Kapatid na Sixinyo, simula ngayon sa buong Longin City, walang sinuman ang mangahas na mangbuli sa iyo. Sabi ko ng mahina, mayroon akong isang nakatatandang kapatid na babae. Anong masama kung mayroon kang nakatatandang kapatid na babae? Gagawin kitang nakatatandang kapatid na babae. Makatwiran niyon, di ba? Maganda at gwapo ako. At marunong din akong maggamot. Dahil dito, nagustuhan ako ni Qin Yanran. Bakit hindi mo na lang akong tawaging nakababatang kapatid? Si Luo Sanyang ay nasa tabi, nag-init ng ulo. Gandang binata. Pwede kang maging pinsan ni Miss Qin. Talagang panalo ka. Susunod. Nakiusap si Qin Yanran sa akin. Nalaman niyang pumasok ako sa Kinglong Academy mula sa maliit na bayan. Lalong humanga siya sa akin bilang isang nakababatang kapatid. Bakit ka pumunta sa pet shop? Anong balak mong bilhin? Nabanggit ni Qin Yanran ang pangunahing paksa.
Hindi pa ako nagsasalita. Agad na sumagot si Luo Sanyang. Ginoo Qin, ang gwapong binata ay para bumili ng pampalusob na pang-hit attribute. Pero galing siya sa maliit na lungsod. Hindi sapat ang pera sa bulsa niya. Kaya, nang marinig ito, diretsong kinuha ni Qin Yanran ang kanyang bank card at inilapag ito sa counter. Ibigay mo sa akin ang pinakamataas na kalidad ng fire attribute na nutritional supplement sa tindahan mo. CJ, Ginoong Qin. Tumakbo si Luo Sanyang papunta sa likod na bodega. Ilang minuto ang lumipas at may dala siyang 5 piraso ng fire attribute na nutritional supplement. Iba-iba ang kalidad ng mga nutrisyon. Iba-iba ang presyo. Ito ang pinakamagandang kalidad ng apoy na nutrisyon sa tindahan. Ang presyo ng isang piraso ay 100,000. Ibinigay sa akin ni Qin Yanran ang 5 piraso ng apoy na nutrisyon na nakabundle. Hindi ito ang kopa. Xingyu, kapatid kita ngayon. Ang kapatid na babae ay may karapatan na gumastos para sa kapatid na lalaki. Kaya't wala akong magagawa kundi tanggapin ito. Salamat ate. Nagpapakamabait lang ako. Pero mas mabilis pa ang aking mga galaw kaysa sa iba. Si Luo Sanyang ay nagmumura at nagbibiruan sa tabi. Sobrang napipilitan naman. Matapos kong tanggapin ang regalo mula kay Qin Yanran, naisip ko sa loob, mukhang ito ang halaga ng medisina. Maaari itong palawakin ang mga koneksyon. Makilala ang mas maraming mahalagang tao. Ang aking mata ng Diablo ay makakakita sa kalagayan at sakit ng mga alaga. Maaari rin itong suriin ang mga reseta para sa paggamot. Ito ay katumbas ng pagbuo sa pundasyon ng propesyon ng tagapag-alaga ng mga alaga. Kasabay nito, nagising din ang propesyon ng doktor ng mga alaga. Kahit anong guild ng tamers ay nangangailangan ng mga multi-talented na tulad ni Xiao Xingyu. Apartment ng pamilya. Nakaupo si Xiao Ruoxuy sa harap ng hapagkainan. Nangangatog ang loob. May masaganang pagkain at sabaw sa mesa. Lahat ng ulam ay malamig na. Bakit hindi pa nakauwi si Xiao Yu? Nang si Xiao Ruoxuy ay nagpa siya ng lumabas para hanapin ang kanyang kapatid na lalaki. Biglang bumukas ang pinto. Pumunta ako sa tindahan ng mga alagang hayop. Bumili ako ng 5 pirasong mataas na kalidad na nutrisyon na may apoy. Para sa pag-unlad ni Heifeng. Tumingin si Xiao Ruoxuy sa aking backpack. Ganitong kalidad ng nutrisyon na may buhay. Mga pondo niyan umabot na ng milyon-milyon. Saan ka nakakuha ng pera? Nabanggit ko dito. Kailangan kong sabihin ang totoo. Ang swerte naman. Natulungan ko ang isang babaeng tagapag-alaga ng mga hayop na gumaling sa sakit niya. Pangalan niya ay Qin Yanran. Nang masaya siya, tinanggap niya ako bilang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Ang pera para sa fire attribute nutrient ay siya ang nagbayad. Bigla akong natigil. Hindi ko maiwasang manginig. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Natatakot ako. Si Xiao Ruoxu ay karaniwang mahinahon at mabait. Palagi siyang may ngiti kapag kasama ang kanyang kapatid. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Xiao Ruoxu ay malamig na parang yelo. Sige, ikaw. May nakuha kang ate sa labas. Ano ng posisyon ang ibinibigay mo sa akin? Ikaw ang tunay na kapatid. Siya ay isang ate lamang. Diretso nang inalis ni Xiao Ruoxu ang kanyang apron at bumalik sa kwarto. At sa kanya nilock ang pinto. Ang selos ay umaabot sa silid. Hindi ko alam kung dapat bang tumawa o umiyak. Ate lang ang tinawag ko sa kanya. Bakit parang may pakiramdam akong nagkasala sa isang relasyon? Alas 3 ng hapon. Pangunahing plaza ng Qinglong Academy. Nag-gathered ang mga bagong estudyante at mga guro mula sa bawat klase. Para sa taunang seremonya ng pagtanggap sa mga bagong estudyante. Nakatayo ako sa gitna ng tao. Tumingala ako patungo sa entablado. Si Ginoong Lin Kang, ang punong guro, ay may ngiti sa kanyang mukha. Mga bagong estudyante. Maligayang pagdating sa Qinglong Academy. Si Lin Kang ay mahilig magkwento tungkol sa kasaysayan ng Qinglong Academy. At nagsimula ng ipakilala ang mga natatanging nagtapos sa nakaraan. Lumipas ang kalahating oras. Umaasa ako sa aking subkamalayan at kasama ang ibang bagong estudyante na pumapalakpak. Nilinaw ni Lin Kang ang kanyang lalamunan. Nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Ngayon, tawagin natin ang ating dekano para sa mensahe sa mga bagong estudyante. Pagkasabi ni Lin Kang, isang malakas na ungol ng leon ang umabot mula sa langit na yumanig sa mga ulap. Isang may edad na babae na nakasakay sa isang malaking hayop. Ang leon na may 2 pakpak ay bumababa mula sa langit. Narito na si Dian Su. Talagang hindi nakakagulat na siya ang pinakamagandang dian sa bansa. Napakaganda niya. Si Dian Su ay isang 7-star beast tamer. Talagang isang huwaran sa mga kababaihan. Ang aking idolo. Una kong napansin ang leon na may kapangyarihang mag-tam. Ito ay isang makapangyarihang lalaking leon. Ang mga panggil nito ay nakabalot sa lila na apoy. Sa likod nito ay may lumitaw na isang peres ng lila na kristal na pakpak. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng leong lumilipad. Lilang apoy na pakpak na hari ng mga hayop. Katawan ng hari ng mga hayop. Elementong apoy na tagapangalaga ng mga hayop. Ang aking mata ng Diablo ay makakakita sa likod nito. Lahat ng impormasyon tungkol sa Purple Flame Wing Lion King. Ang may-ari ng Purple Flame Wing Lion King ay isang napakagandang babae. May mahahabang pulang buhok na umaabot sa balikat, na naglalabas ng kakaibang alindog. Siya ang dekano ng Qinglong Academy, si Suru. Si Suru ay nakasuot ng purple na robe ng Beastmaster. May nakasabit na 7 bituin na badge sa kanyang dibdib. Ito ang simbolo ng 7-star Beastmaster. Karaniwan, ang makapagpalago ng isang halimaw na may antas ng hari ng halimaw ay makakapag-angat sa ranggo bilang 7 bituin na tagapangalaga ng halimaw. Ang Purple Flame Wing Lion King ay isang halimaw ng hari. Kaya't ang babaeng ito ay may iba pang mga halimaw. Ang mga makapangyarihang tagapangalaga ng halimaw ay hindi lamang kumukontrata ng isang halimaw. Ang pinakamalakas na halimaw ay kadalasang itinatagong baraha. Hindi ito tatawagin maliban sa mga kritikal na sitwasyon.
Masasabi kong si pula na apoy na liyab na lobo hari ay si Suru. O ang ikalawang o ikatlong pangkat ng mga hayop na pang-espiritu niya. Ang unang pangkat ng espiritu ni Suruvine ay tiyak na mas mataas pa sa Emperor Beast. Nakatayo si Suruvine sa pangunahing podyum, nakatingin sa mga bagong estudyante ngayong taon. Mga kamag-aral, binabati ko kayo sa pagtanggap sa Kinglong Academy. Ngunit dahil pumasok na kayo sa Kinglong Academy, kahit na kayo ay anak ng angkan o galing sa mahirap na pamilya, lahat ay kailangang sumunod sa mga patakaran ng Kinglong Academy. Ako at bawat bagong estudyante ay may hawak ng mga alituntunin na ibinigay ng paaralan. Partikular na nakatutok ang ika-6 na patakaran. Sa ika-6 na patakaran, kapag may alitan sa pagitan ng mga estudyante, kahit na sino ang may kasalanan, kailangang lutasin sa pamamagitan ng laban sa arena. Ang natalo ay kailangang humingi ng paumanhin sa nanalo. Mukhang hindi patas ang patakarang ito. Sa huli, ang direktang pagtanggi sa kahulugan ng tama at mali ay maaaring magdulot ng mga sitwasyon ng pang-aapi sa akademya. Nagdulot ito ng kaguluhan sa karamihan. Lahat ay nagrereklamo. Umiti lang ako. Alam ko na ang tila hindi makatarungang patakaran ng paaralan na ito ay talagang may magandang layunin si Suruyan. Mga bagong estudyante, ngayon, sulitin niyo ang 3 taong ito ng inyong pag-aaral. Pagkatapos ng 3 taon, kung kayo ay magiging dragon o insekto, nakasalalay kung ginugol ninyo ang mga panahong ito sa masigasig na pag-aaral o sa pagsasayang lang ng oras. Sa huli, sana maging isang mataas na antas na beast tamer kayo sa lalong madaling panahon. Matapos magsalita si Suruyan, sumakay sa Purple Flame Winged Lion King at nawala sa paningin ng mga tao. Magpatuloy, 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 magpatuloy.